Gusto nyo bang magkalupa? Sa abot kayang halaga. Si Ate Weng gusto, si Ate Wendy gusto rin ha. Okay, tayo na sa Antipolo. Okay, kasama natin si Edwin Lisondra. Siya po yung chairman at CEO ng Lifestyle Legacy Incorporated. Pag-uusapan natin, no? Pangkabuhayan program through digital marketing for Filipino. Sa atin ito. Okay, ha? Okay, welcome po sa Service ng Agila, Chairman Edwin, CEO. Magandang hapon. Welcome sa Service ng Agila, sir. Magandang hapon, Glenn. Yes. Magandang hapon sa iyong mga fans. Alam ko, ang dami na. Oo, nagkalat sila. Sa ating mga kapatid. Okay. Filipinos, ito para sa inyo. Para makinig kayo, kapwa ko Pilipino. Okay. Talakayin mo na sa ito pangkabuhayan program do digital marketing for Filipino. Talakayin mo to. First, Glenn, gusto ko lang malaman ng lahat na halos 80% ng ating mga pamilya ay walang mga sariling bahay. Mm-hmm. Nakikitira na lang to sa mga kamag-anak, sa mga magulang nila. You could just imagine the problem, no? Nag-i-squat minsan. Nag-i-squat pa, no? Sa isang bahay, halos tatlong pamilya. Ang gulo. May magandang programa si PBBM, yung housing, no? Although pag nag-implementation, tumatagal. Alam mo naman ang bureaucracy sa gobyerno. No? So, ang ginawa namin, gumawa na rin kami ng palupa naman. Palupa Sa mga Pilipino. Ayun. No? Para ma-address natin yung problema ng housing kasi... Paano mo itatayo yung bahay kung walang lupa? Exactly. No? Alam mo bang ang kailangan ng Pilipinas, according to housing statistics, ay kailangan natin ng 5 milyong bahay para lang matugunan yung kakulangan ng housing sa Pilipinas. Okay. No? So, naisip na namin yun kung ano pinakamagandang programa. So, in line with the President Marcos program, naglalabas na rin kami ng palupang program. Ito yung Glenn, no? The usual cut is only 60 square meters. Bigger than the socialized housing. Alam mo, socialized housing ngayon, Glenn, yung bahay na maliliit. Yung row house. Halos ang lote nun, 32 lang eh. 32 lang, ano na. So, maglagay ka na ng bahay mo, halos wala ka ng garahe, etc. Wala na lahat. Yun na yun eh. So, ang ginawa namin 60 square meters. At itong pinakamaganda, Glenn, yung pagkuha mo ay napakadali. Bakit? Turuan mo kami, bakit ba madali lang kumuha ng lupa? Kasi po, the traditional way of buying real estate is you pay a bigger down payment. Let's say 30%. Tapos yung balance you pay over 2, 3 years, 4 years. Kadalasan pag lumampas na ng 3 years na nagkaka-interest na yan. No? So, dito sa ating programa, ang pinaka-down payment mo is only 10,000. 10,000 down payment para sa lupa? Yes. Okay. Yes. Go ahead. At ang balance, so pagbigay mo ng 10,000, meron ka na kaagad contract, you pay the balance in 24 months to 20 or 36 months maximum. No? Alam mo, di ka naman pwede magtayo kaagad ng bahay kung wala kang lupa, squatter ka. Tama naman yun. Ito naman, pag down payment mo, napakadali kasi yung traditional way. Minsan ang down payment nasa 100,000, 200,000. Ang laki kasi. Ang laki ng down payment. Ito, 10,000 lang. 10,000? Sa buong Pilipinas. Kapag 10,000, sure ka na doon na mayroon ka ng lupang matitira na babayaran mo na lang. Opo, may kontrata ka na. May contract to sell ka. May roads. Pinapabruhan namin sa local government for development. Okay. And pag bigay mo ng 10,000, pirma ka, hulog-hulog ka na kaagad. No? Maybe 1 or 2 years from now, habang naghuhulog ka, by the time na ready na yung property, pwede ka na magtayo ng bahay mo. Yun ang kagandahan doon. Mag-uumpisa kami po, Glenn, sa Antipolo, kasi Antipolo ay maraming awa naman ng Panginoon na marami kami nabiling properties doon. Right after the pandemic, mayroon tayong nagiging kaibigan na tumulong sa atin, no, sa pagbibili ng mga lupa. So we will start with Antipolo, and ang dami na po namin na purchase na property, Glenn, all over the Philippines para dito sa pabahay na ito. Kasunod namin, mayroon kami nabili sa Kamsur, may nabili kami sa Legazpi City, we're negotiating for property sa Cagayan de Oro, Davao. I'm sure marami tayong mga kapatid, mga kaibigan doon na nangangailangan din ng pabahay. No? Opo. Siguro ito,
Kalolaunch lang namin last week and magiging aggressive kami sa information campaign. That's why magpasalamat po ako sa iyo for giving me time para always welcome po. broadcast natin yung programa na to. Okay, sir, may nag-text dito. Pag down niya ng 10,000, magkano monthly niya? Average po yan, Glenn, ng mga 7,000. Monthly. Monthly, 7,000. Para ka lang nagre-rent-to-own, no? Parang ganon, parang ganon. Parang ganon. Depende sa bahay. Okay, tapos. Okay. Actually, mas malaki pa? Actually, Glenn, yung bibili ka ng cellphone na worth 80,000, bakit nakayanan mo yan? Bakit yung housing hindi? You have to have a goal. Ilang years daw yan, sir? 2 to 3 years. 2 to 3 years mo babayaran ng 7,000. Walang interest po yung Glenn. Magda-down ka lang ng 10,000, saban, monthly mo, 7,000, 2 to 3 years mong babayaran. Yes. Wala sa interest. Wala po. Very good. Wala Okay. po. Pag nalampas siya ng 3 years, may option din naman, pero alam mo naman yung cost of money, magkakaroon ka na ng interest. So, hindi advisable. Anyway. Ito lang, lupa lang. Lupa lang po yun. Paano mo tatayo ng bahay mo kung wala kang lupa? Lupa lang yan. Lupa lang yan. Lupa. Si President... Ilan yan? 60 square meters. 60 square meter yan. Malaki yan. Okay. Ay, malaki na po yun. Yung ordinary apartment na tinitirhan mo in Manila, in Quezon City, that's only about 35 square meters. Okay. Pero doble nun. Doble nun. May parking ka na, etc. No? Okay. So, you pay a certain down payment, balance mo 2 to 3 years. Okay na. Yes, Presto, you already have a land. No? May sinasabi kasing kung gusto mo talagang makuha yung tao, mag-goal ka na, magtitipid ka na. No? Huwag kang matakot doon sa 7,000. What is really important is magkakaroon ka ng property. Tigilan mo na yung paninigarilyo, pag-iinom, pagsusugal. Tama. Magkano ba yung sigarilyo isang araw? Kung ikaw smoker ka, 3 kayo sa isang araw, magkano isa? 300? Opo. Eh di ko araw 300 times 30 yan eh. 9,000 yan. 9,000. Eh di meron ka bang magkano lang yung isang araw? 7,000. Meron ka 2,000 natipid. Oo. Diba? Tsaka yung mga gimmick ngayon, medyo bawas-bawasan mo. Tama. Tiis ka muna for 2 years. Nakatulong ka pa sa sarili mo. Nabigyan pa na ng disiplina, sir. Exactly. Okay, go ahead. And 2 years, tingnan mo yung achievement to. What an achievement, no? Meron ka ng lote. Bukod pa doon, Glenn, meron ding kaakibat kaming programa na tinatawag na pangkabuhayan. Maganda. No? So, nagkalupa ka na, nagkabuhayan ka pa. So when you go to our office, pag down payment mo ng 10,000, meron kaming tinatawag na you can be involved into the trading of food supplements. Ay, maganda, no? Yun. Ang pinakamaganda naming product ngayon ay yung anti-diabetic. Ay, maganda. Meron kami mga vitamin C. Maraming diabetic sa atin. So pag nandun ka na, nagiging member ka na ng LLI, meron ka ng bahay kaagad. Aba? Mayroon kang lote, sorry. Tapos mayroon ka pang negosyo. So, at ito pa, Glenn, itong pinaka-importante sa lahat. No? Seminar on the latest now, yung pinagkakabaliwan ng buong mundo ngayon, itong digital money. Paano ba yun? Tingnan natin kung narinig ninyo itong cryptocurrency, kung narinig ninyo to, ma-amaze ka. Ang pinaka-famous sa cryptocurrency ay yung Bitcoin. Kung nung araw, yung bagong labas yung Bitcoin, kung nakapag-invest ka na kahit 500 pesos man lamang, siguro yung 500 pesos mo ay nasa mga 20 million pesos na ngayon. Yun ang power ng Bitcoin. Pero kaya lang, sir, basta nakikinig, para kapag Bitcoin pinagsasabi, dahil sa dami ng mga scam dyan, ano kapag Bitcoin, negative agad. Exactly. Kasi itong mga Pilipino naman kasi, Glenn, nung panahon alam mo, maraming matatalino dyan no? Magki-crypto, pagkatapos haluan nila ng investment, doon sa pumalpak. Ito po, itong programa natin, pabahay po ito, wala pong itong investment. Ito po ay pure and simple real estate, tapos meron kaming on the side sa kabilang office namin, ay meron kaming digital money training every Saturday, kung gusto mo lang pumasok. So, with the entire program, lalo-lalo na yung trading natin, with bahay, bibigyan ka rin namin ng pangkabuhayan para pambayad mo sa bahay. Meron ka mapagkukunan. Ano yun, pangkabuhayan para panghulog sa lupa. Sa lupa. Pwede panghulog. Pag masipag ka, alam mo naman. Ang famous dyan ay yung mga palipaligod mo, yung mga networking companies. Ang problema lang kasi doon, hinahaluan nila ng kalokohan. Minsan kasi mas pinapadama ka lang. Ito, pag napunta kayo ng office, pag na bigyan kayo ng educational
seminar, ma-amaze ka. Ma-amaze ka, no? So, Okay. ito ang programang pinakamaganda ngayon para matugunan natin yung kakulangan natin sa housing. Hindi po ito bahay, ha? Lupa po ito, ha? Baka ano kayo. Lupa lang po ang ibinebenta po. Teka muna, paano nila mapapatunayan na yung lupa na yun? Siyempre, alam mo naman, sir, maraming mga kababayan tayo na, teka muna, yung lupa ba na ibinebenta ko ba, hindi ba naka-red flag yan? Ayan, papuntahan nila sa... LRA o saan man para po i-check. Opo. Kasi may mga ganyan, sir, di ba? Nako, inulugan ko tapos hindi ko pagad makukuha yung titulo. Nung palang kukunin ko, ito palang lupang ito mayroong usaping sa korte. Naku, Yan. yung problema, sir, natin dyan. Diyan kami maingat. Yun, di ba? Diyan kami maingat. Bumibili kami, may due diligence. Tinitingnan namin sa RD kung okay ba yung lupa. Before we even purchase it, dadaan ka muna sa maraming sistema. Maraming legalities. No? So, pagka na-launch na namin yon at binigay sa public, no, katulad nitong programa namin, sigurado kayo na ito ay malinis at walang problema. Ayun. So, ito, yung ganitong programa nyo, sir, ngayon, ay kailan nyo ito sinimulan? Last Saturday po, nag-launch kami sa Cubao office. So, bago pa lang ito, at kami po yung natutuwa at naimbitahan kami ni ating kaibigan na kung pwede po magbigay ng pahayag tungkol dito sa ating real estate. So, well, at least nandito na kami and we will start educating the public. The target is we will at least help the Filipinos all over the Philippines magkakaroon ng kanya-kanyang sariling lupa. Okay. Tulad ng sinasabi ko, ang daming pamilya nakikisiksik lang sa iba-ibang sa kanilang mga magulang. Mahirap yon. Ayun, okay. Pero, sir, dito, siyempre, alam mo, maraming mga interesado po ngayon, ano? So, kapag ulitin ko lang, pag nagbigay sila ng 10,000, so yung pauna nila, tapos po, pwede ba lang galawin yung lupa para magtayo na sila ng bahay? Or After pero po, pang certain period na kailangan kapag hulog ka ng ganito, tsaka mo pwedeng galawin yung bahay para magtayo ka. magandang question po yan, Glenn. May mga sites kami or locations na in 6 months pwede ka na magtayo ng bahay. Meron din naman kaming sites na in 12 months. Kasi yung programa na yon kailangan kagad ikuha mo muna ng permiso sa local government. Kailangan may mga permits ka, may mga licenses ka bago ka man lang makapag-launch, no. Fortunately, may mga sites na kami na ready na. Ready na yon. Pwede na naming we can proudly say na pwede na tayong magtayo ng bahay in 6 months. Ayun. So kapag nagtayo na, kapag naka-fully paid na siya, tsaka pa lang ibibigay sa kanya yung land title. Pero pag naka 50% ka na sa hulog mo, pwede ka magtayo ng bahay. Okay. Even if hindi ka pa fully paid. What if, dalimbawa, ang babayaran ko pala gano'n sa lupa ay ganito, paano kung ikakas niya? Kung ikakash niya. Halimbawa, hindi na ako magulog-ulog, kaya ko naman bayaran eh. So, mas makakamura ba siya, Kuya David? Kasi sa magulog po ako, may hawak na po ako itong pera eh. Pwede bang bilhin ko na po ito ng cash kasi para yung ibang pera pa magamit ko pa sa iba. Tinatanggap nyo? Opo. May malaking diskwento. May malaking Ayun, diskwento. very good. Oo. May big discount. Opo. Okay. So ano pa, sir, ang mga dapat lang malaman itong ating po mga tagapakinig po ngayon? I think siguradong marami po mga nag-iisip. Ang kagandahan po nito, wala po itong masyadong credit investigation. Okay. No? Ang nagpapautang po dito ay yung company mismo. Hindi ito yung tatanungin ka, imbestigahan ka, anong income mo, etc. All we need is, if you're interested, you sign the contract, mag-present ka ng valid ID mo, and you can actually promise to us na kaya mo siyang bayaran. Huwag kang kumuha na hindi mo kayang bayaran. Kasi wala namang libre sa programa dito. Hulug-hulugan mo talaga. So yun lang. Hindi mo na kailangang mangutang sa bangko para bayaran yung balanse. Kung may pag-ibig loan ka na dahil sa bahay mo at you want to buy more lands para sa anak mo siguro, all you have to do is visit the site. Pag nakita mo,
at nagustuhan mo yun naman location, come to the office, sign a contract. So dito ngayon, mga lupa nyo, Antipolo, saan pa? Antipolo po, may mga binibili na rin kami sa bandang Rizal, Pililla, and we're going, marami na po kami nabili sa Kamsur. No? Camarines Sur, Bicol Region, doon Bicol kayo. Region. May nabili na rin po kaming site sa Legazpi City. Okay. Kasi po, ang tao din doon sa lugar na yun, binaba na. So, ang ganda ng location namin, bandang taas, pwede nang lumipat ang mga tao doon. Hulugulugan muna nila ang lupa. We're just waiting for the local government to give us the approval. Ayun. As a housing. Housing, kailangan sumunod ka sa rules, regulations ng DASUD. Pag hindi ka susunod, mapalpak yun. Papalpak. Kamusta dito sa Pampanga, Bulacan, pwede kayo pa makakuha dyan kasi maraming mga tao dyan na wala din bahay eh. Opo. Nagre-renta lang ng apartment. Opo. Diba? Kasi sila, para bang nagbabayad lang araw tuwing monthly, hindi naman napupunta sa kanilang bahay. Pero dyan, sabi mo nga, disiplina lang muna sandali para sa bayad, sa pambayad sa lupa. Tama po. Ang preferred location po namin, of course, number one, yung kung kayo po yung mga may lupa at nakikinig, namimili din po kami ng lupa. And the number one requirement is, kailangan po may title. Ayun, okay. Ilang hektarya lupa na binibili? Maliit lang naman po, minimum lang naman po na 2 hectares. 2 hectares. Tama-tama. Meron akong kaibigan niya sa Nueva Ecija, binibenta niya, Kuya David, sa Aliaga. Maganda yan. Hinahanapan ako ng buyer eh. Ito na, kami na po yun. Okay, kayo na yun along the kalsada naman, pwedeng gawing housing. Opo. Sige, natin. More on lupa po kami. Lupa kayo, lupa. Okay. Kasi yung housing medyo masyadong mabigat. So lupa kayo, bebenta kayo ng lupa, sila na bala magtayo ng bahay. Opo. Number one requirement po, kailangan may title bago ka magbenta sa amin. Number two, wala pong history ng baha. Ayun. Because that is the advocacy kasi mayroon gusto ng baha. Magbaha, no? So number 3, kailangan wala pong squatter sa loob kasi namumroblema kami sa ibang lupa namin sa Antipolo, no? So of course, number 4, kailangan yung nagbebenta siya talaga may-ari ng property. Ang problema minsan, sir, yung lupa niya nandun, ito hindi binibenta. Minsan problema, right of way, no? Tama po. Isa pa po yun, number 5. So yun pala, mabuti na banggit mo yun. Kailangan po may road right of way. Di ba? Mahirap yung right of way. Mahabang pag-uusap yan kapag Opo, yun po ang importanteng fundamentals in buying a property, no? Para sa housing ng tao, para sa palupa. Kailangan title, may road right of way, yung buong nagbebenta isa pong may-ari, walang squatter sa loob, at number 5, hindi po binabaha. So, kung kayo po may mga property ho dyan, kapag binili nyo, cash yun? Como ang program po namin ay installment, as much as possible kung pwede pong mabili namin in 24 months yung property. So mga 2 years. Mga 2 years po. 2 years yung lugulugan. Marami pong dyan, mga nagbebenta na 10 taon na, hindi ba nabebenta ang lupa ninyo? Sa amin yung ibenta. Ayun, no? Sa amin yung ibenta. Pag pumasa sa due diligence namin yun, baka mapag-usapan natin. Para tumulong na rin tayo sa programa ni Presidente na pabahay o palupa sa mga tao. Kasi sa totoo lang, kapag kinausap mo ang isang tao, anong gusto mo magkaroon ka? Gusto ko magkaroon ko ng sariling bahay. Kahit maliit lang, may tuturi kong aking bahay. Diba may mga ganun, diba? Tama po. Bigyan lang kita ng example, Glenn, or reason why ang mga tao hindi nagkakaroon ng bahay talaga. No? Ang gusto kaagad nila, house and lot. No? Sa house and lot kasi, marami din requirements. One, you should be, bankable. No? Kung member ka ng Pag-ibig, kailangan, bago ka makakuha, kailangan mag-member ka. What about those mga maliliit na negosyante na wala namang Pag-ibig? Yung nasa palengke, pero they can afford naman to pay. No? Ang solution po dyan, kumuha na lang muna kayo ng lote. Kasi, diba? Kasi if you get a house and lot, the minimum is about almost 1 million pesos already. Tama po. Tapos ang down payment noon, medyo malaki. And all the requirements, etc. Ito, kuha ka ng lote after some time. Pwede ka ng, my first house was 4 years in the making, Glenn. Bumili muna ako ng 1,000 halublock, mura pa nung araw. Mura pa. So, kumita ulit, hanggang sa natapos siya. At least now, you're a proud owner. Na hindi ka squatter and think about the value of the property pag nagiging house and lot ka na. So, sa mga nakikinig po,
ang payo ko, you first get the land. If you're not bankable or may Oo, wala kasi kang pag-ibig, oo. kasi yung lupa pag nabili mo na, diyan muna pagdating ng araw, meron ka ng budget, patatayuan mo na. Yes, exactly. Oo. Diba? Ang lupa naman, hindi naman siya umaalis diyan eh. Oo. Damuhan mo lang. At saka doon ka na mangutang pag nagtayo ka na ng bahay. Oo, kasi kaya mo siyang sabihin, may lupa kasi ako, meron ka ng hawak, di ba? Yes, pwede mo nang collateral yung Oo. bahay. Ang bangko magmamadali. Sa amin ka na lang mangutang. Oo. May bahay, may lupa ka na eh. Kaya minsan nagtataka ka doon sa isang subdivision, bakit itong loting ito bakante pa hindi pa ito tinatayuan. Ang ganda-ganda ng pwesto. Siyempre naghihintay ng tamang panahon para niya tayuan. Tama. Di ba? Bisa sa mga subdivision, may mga bakante pa, di ba? Oo. Ba't kaya hindi siguro wala pa, hindi. May timing 'yun, kaya lang nandun 'yun. Tama. At saka yung iba, alam na nila, ipapamana nila sa mga anak nila. So, pag due time, pag nag-asawa na, Yun na. saka na later Hati over na kayo sa mga- dyan. Hati kayo dyan. Tatay ka ng bahay, hati kayo. Oo. Kaya yung iba, nakabakante lang. Kaya yung iba, pinapadamo lang yan. Di ba? May mga doon yun. Oo. Damuhan mo, Nililinis-linis pinabayaran lang. lang. Oo. Ilinis. Anyway, sir, bago tayo tuloy magtapos, sir, manawagan uli kayo. Tsaka, saan kayo pwedeng pasyalan sa inyong opisina para po, lalo pang malaman itong inyo pong magandang programa sa mga gustong magkalupa sa abot kaya. Kami po ay, ang negosyo namin, we've been in the business for almost 40 years, no? Sa real estate, no? Sa Cubao po, meron kaming programa, itong sinasabi namin na mababang down payment. Ang office po namin nasa Medalya Building sa Cubao. Apo. Sorry. Doon naman sa traditional way of buying real estate, meron po kaming mga offices sa Antipolo, no? Hindi lang po lupa na for housing, meron din kaming mga resort, meron din kaming mga beach lots. Yes. Ito mga to requires naman a big down payment. Apo, So, apo. doon ka pumunta sa Antipolo. Yun namang pabahay po na may kasamang negosyo, yung food supplement. Doon po kayo pumunta sa Cubao sa Medalya Building, sa second floor po. Apo. Meron po kaming programa doon. Matutuwa po kayo. At hindi lang kayo magkakaroon ng lupa at magkakaroon din po kayo ng kaunting negosyo. At least, pambayad mo na rin sa lupa. Yung pong mga retired na dyan, yung mga bata na sa ngayon ay wala pang trabaho, you try to visit our office. Mabibigyan Marami sila tayong ng programa. negosyo. May Mabibigyan sila ng negosyo. negosyo. Okay. May programa din kami doon. About the new technologies, etc. Patuturuan din po kayo namin doon. So, hindi lang po ito lupa. Pati na po. Kung binabanggit natin na yung bibili sila ng lupa, for example, nag-down sila ng pambayad and then siguro tumating ito, nakapagbabayad sila. Pero alam ba, nagkaroon ng kundi ng problema. Tagang good pair naman sila pero naman na 1 month, 2 months, 3 months hindi nakapagbayad. Ano yung gagawin nyo doon? Usual po na real estate, no? Usual na nakalagay naman po sa kontrata. Hindi po ito kasi lokohan, talagang totoo po itong lupa na may kontrata. So, ang ano lang dito is kaya mo naman siyang bilhin kasi mura lang ang down payment. But you have to remember that it is also your obligation na magbabayad ka monthly. Parang kotse po yan eh. Tama. Nag hindi ka naghulog ng tatlong buwan, di hatakin talaga ng kumpanya yun. So, ganun din sa inyo, hatakin na rin siya. Ika-cancel po talaga yon. So, cancel na. Yung binayad niya, hindi niya ma-refund. Opo, kasi nasa kontrata naman nasa po kontrata, yun. yan ha. Kaya huwag kayong pumasok pag Pero hindi nyo- for example, sir, yun nga. Sir, yung lupa kasi na binabayaran ko. For example, bago nangyari, sir, nagkaroon kasi kami ng problema. For example, talagang hindi po matinding problema. May nagkasakit sa kala, yung pera imbis na panghulog, pinababayad sa ospital. So, kapag po ganun po yung reason niya, meron ba tayong human consideration doon na? Sige, Opo. case-to-case basis ba? Opo, case to case. Dalawa po yun, case to case, pwedeng decision ng management. At meron din po tayong batas, yung Maseda Law, na papasok na kung sakaling in 2 years, naka 2 years ka na, at may nagka-problema ka, you want to back out, magfo-fall na po yun sa Maseda Law. Doon na siya pupunta. Ang sabi po ng batas na may mga porsyento or sistema kung paano maibalik sa iyo ang pera. Ayun. So, ito,
Kung desidido talaga kayo magkalupa, siyempre, minsan hindi na inaasahan. So, pwede kayo makipag-usap sa kanila. Personal po kasi yun, di ba? Case-to-case basis yun. Opo. Kung nasa management na, sige, siguro sa susunod, dodoble ka ng bike. Kung 7,000, kaya mo lang 14,000. Kaya habulin mo yung mga panahon na hindi ka nakapag-bayad. For example, sa nagkasakit yung magulang, anak, asawa. So, siyempre, yung kinikita niya, imbis na panghulog, yun na lang yung pambili ng gamot. Opo. So, case-to-case basis ang mangyayari. Opo. Yung mother company po namin sa Antipolo, wala po kaming history na hindi namin binabalik ang pera. Basta't kailangan mo pera, gusto ibalik siya yung pera, binabalik po namin. Pero, Kasi- pero usually, sir, kapag nakakita sila ng ang murong bahay, 60 square meter, tama? Opo. So, ang laki. Opo. Ang laki. So, yung siguro yung iba, sir, bibilin dyan, tapos ipapaupa lang din. Opo, Yung yung iba, iba investment. Investment, ano? Oo. Pero sana naman yung pong mga walang bahay lang ang Una. no. Oo, yung una lang talaga, yung talagang karapat dapat na bigyan ng pagkakataong matupad ang pangarap. Oo. Na At saka, magkaroon sa bayan. bago po kayo magdesisyon, kung kayo po ay bibili ng house and lot, the usual po, tingnan Okay. niyo muna yung property. Yun. Kung totoo ba to. Totoo, hindi. Okay. Kasi kung hindi totoo, huwag kayong bumili. Wala Oo, naman. tama. Mahirap naman po yun. Okay. Marami ngayong kalokohan. Kaya Okay. mag-ingat po kayo. Publiko, Okay, sir. mag-ingat kayo. Okay. Sir, walang tayong oras. Baka kung meron kayong gustong batiin bago tayo tuloy magtapos. Wala naman sa ating mga kaibigan, sa mga fans mo, sa mga kapatid. Kung kayo po ay nangangailangan ng lupa with konting kabuhayan, you just go to our Medallia office and pakinggan nyo po yung aming mga speakers. And pag nagustuhan nyo naman, you join us. Kung hindi naman, at least nalaman nyo yung programa. Ayan, so kung gusto nyo magkalupa, ay tayo naman lahat nangangarap magkalupa. No? Pero siyempre, sa pagbenta ng lupa, pagbili ng lupa, kailangan mo talaga ng pera. At saka mag-ingat po, mag-ingat. Mag-ingat, baka kayo po ay baka dito mayroong nakarinig dito, baka sabihin bahagi kami ni Sir Edwin Lisondra Hindi na po. kami yung mga agent niya, di ba? I-check yung mabuti yan. Baka alam niyo naman, sir, basta gumagamit ng pangalan, di ba? Opo. Okay, wala na kaming oras. Okay, mamaya na siguro balik natin sa report ni Kuya ano yan, okay ha? Nandiyan na si Kuya Alex. Okay, nandiyan na si Kuya Alex Santos. Okay, sa pangalan po ni Kuya Jonas Pascual, ni Ate Wendy Lada, ni Ate Rowena Solomon Maduma, ni Ate Madsalili. Ito po si Kuya Glenn Gatus. Susunod na po ang responde sa radyo. Makasama natin si Kuya Alex Santos. Bye-bye po, bye-bye.